Mga kabayan, 14 na dati at kasalukuyang pulis ang sinampahan ng reklamong administratibo ni Julie Dondon Patidungan o alias Totoy kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Pagpapaliwanagin ng National Police Commission o NAPOLCOM ang mga inreklamo at target tapusin ang investigasyon sa loob ng 2 buwan. Ayon kay alias Totoy, ang mga pinangalanan niyang mga pulis ang kumukuha ng mga sabongero sa farm para dalahin sa Taal Lake sa Batangas. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taal Lake. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Isa si General Istomo ang pinangalanan ni Totoy na mataas na opisyal ng PNP at inuutusan ni Atong Ang para isagawa ang krimen. Ayon pa sa kanya, may kabayaran umano na 2 milyong piso kada buwan ang Lieutenant Colonel at 200,000 pesos naman ang tinatanggap ng Police Colonel. Ayon pa kay Totoy, si General Istomo ay isa sa mga miyembro ng ALPA na pinapatakbo ng grupo. Si General Istomo, siya ay miyembro ng ALPA. Nalabas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy, yun ang lantad na pangalan. Alpha nga, pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 milyon aman. Dahil sa pagbubunyag ni alias Totoy dito sa mga miyembro ng PNP at pagdadawit sa kanila sa mga missing sabongero, iba't ibang mga kaso at kaparusahan ang kakaharapin ng mga ito sa oras na mapatunayan ang mga aligasyon laban sa kanila. Ang penalties nun, pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Kahapon sa isinagawang press briefing sa NAPOLCOM, naging emosyonal si Dondon Patidungan matapos niya ibunyag ang mga nasangkot na pulis. Ayon sa kanya, hindi siya natatakot na istiwalat ang kanyang mga nalalaman dahil nadadamay na rin ang kanyang pamilya sa trauma at takot. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Hindi na napigilan ni Julie Dondon Patidungan o alias Totoy ang emosyon sa tanggapan ng National Police Commission sa Quezon City. Formal na siyang nagsampa ng reklamong administratibo laban sa 12 retirado at aktibong pulis na nasa likod daw ng pagkawala ng mga sabongero. Kabilang sa pinangalanan ni alias Totoy ang isang Colonel Ryan J. Orapa. Si Orapa raw ang leader ng mga pulis na dumudukot sa mga sabongero. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taal Lake. Samantala, sinabi naman ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, nakakausapin pa niya ngayong linggo si Dondon Patidungan at marami pa siyang itatanong dito. Gayunpaman, ayon kay Remulla, hindi niya muna pwedeng isa publiko ang mga ito para hindi makaapekto sa investigasyon. Marami ako itatanong din na on my own. Pero hindi natin pwedeng pag-usapan pa. Kaya nga itatanong ko sa kanya. Hindi pwede ritong bara-bara. Kaya as the days go by, the revelations are becoming clearer where they fit into the picture. Tinawag din ni Remulla na kalokohan at pamumulitika ang mga aligasyon sa kanila ng ilang grupo na tanim ebidensya ang mga nakukuhang sako na may lamang boto mula sa lawa ng Taal. Kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. And that's part of politics. It's the politics that they want to practice, so be it. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo sa mga aligasyon ni Dondon Patidungan na aniya ay nasa 14 na pulis opisyal ang dawit at inuutusan ni Atong Ang para iligpit ang mga sabongeros kapalit ang milyon-milyong piso bilang kabayaran sa kanilang serbisyo? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin
ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Inisa-isa na nga itong whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy itong mga pulis na isinasangkot sa pagkawala nitong mga sabongero. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. June, ayon pa kay alias Totoy, ang natura mga pulis ang tagadukot at tagaligpit sa mga sabongero na nandadaya o yung tinatawag na nanchotchope. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Sinabi pa ni Atoy na tumatanggap ang nasabing Lieutenant Colonel ng 2 milyong piso sa isang buwan, habang 200,000 naman ang tinatanggap ng Police Colonel. Habang kasama naman area sa Alpha Group ang retired general na kahati sa ibinibigay na 70 million pesos a month. Si General Estomo, siya ay membro ng Alpha. Nalabas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy. Yun ang lantad na pangalan. Alpha nga, pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million a month. Sinabi naman ni National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan na kasong reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kakaharapin ng naturang mga pulis. Ang penalties nun, pinamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Dagdag ni Attorney Calinisan, tatapusin nila ang kaso hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob ng 60 araw. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Hindi na napigilan ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy ang emosyon sa tanggapan ng National Police Commission sa Quezon City. Formal na siyang nagsampan ng reklamong administratibo laban sa 12 retirado at aktibong pulis na nasa likod daw ng pagkawala ng mga sabongero. Kabilang sa pinangalanan ni alias Totoy ang isang Colonel Ryan J. Orapa. Si Orapa raw ang leader ng mga pulis na dumudukot sa mga sabongero. 2 milyong piso kada buwan daw ang bayad sa Colonel. Ang mga inireklamong pulis ni alias Totoy, mga sangkot din daw sa Duterte drug war. Git niya, walang kumokontrol sa kanya para siraan ang dating administrasyon at idawit ang itinuturo niyang mastermind na si Atong Ang. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang posibilidad na konektado ang ilang pulis mga nawawalan sa bungero. I think that the death squads might intersect more on the death squads, the people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the ISACO. Itinanggi ng mga aktibong pulis ang akusasyon ni alias Totoy. Hihintayin daw nila ang kopya ng reklamo bago magbigay ng komento. Handa raw sila makipagtulungan sa investigasyon para malinis ang kanilang pangalan. Yung whistleblower ng missing sabongeros,
meron siyang dinawit na isang active police colonel at isang retired police general. Sangkot daw dito sa missing sa Bongeros. So yan, post ng ABS-CBN. So na-attract ako, tinignan ko itong news. Ito na yung news article ng ABS-CBN. Ito. Whistleblower files admin raps versus cops tag in missing Sabongeros case. Okay. So ako, excited ako makita sino, pangalan ba? Sino yung active police colonel? Sino yung retired police general? Ano lang ito? Nagsampa lang ng kaso. Wala. Nagsampa lang ng kaso, hindi naman pinangalanan sino yung kinasuhan. Ano ba yan? Ito. Julie Patidungan alias Totoy named an active police colonel and a retired police general who were involved in the missing Sabongeros case. Yan ang posto. Named, pinangalanan. Post, punta ka doon sa article ng ABS-CBN, wala namang pangalan. Ano ba itong ABS-CBN? Kaya medyo duda ako dito. Baka hindi kaya ito, tanong lang naman, hindi kaya cover up ito? Distraction? Magbasa tayo ng mga comments. Okay. Gracie de Jesus, oh my God, pera-pera na lang ang buhay ng tao ngayon. Alt-tab, abangan ang mga susunod na kabanata. Go DDS at BB, mag-away-away kayo sa comment section. Iayan Bintulan, di na masyadong mapagkatiwalaan ang batas ngayon. Halos scripted, mga opisyal ng gobyerno ang batas. So, ako, duda ako sa post na ito kasi named, alias Totoy, named yung active police colonel and retired police general. Punta ka doon sa news mismo, yung article nila, wala mang pangalan. Francis Dawis, pangalanan na agad-agad para di makatakas. Kaya nga, bakit kung totoo, bakit withhold yung pangalan? Ito, may nagpahiwatig na. Tina Adornado, baka ang kalbong wanted pa ng ICC ang tinutukoy niya. Baka nga lang. Sinong kalbong yung Maka Duterte na police general. Roy De Nego, if you glean it from most comments, it appears this administration has a lot of catching up to do in terms of making people believe what the authorities are trying to establish and improve. Yun, wala na, mahirapan ng maniwala ang tao. Okay, Arnel Lucena, ayon kay Google search, burlap sacks made from natural fibers like jute typically 6 to 12 months to degrade in water. However, this time frame can vary depending on the factors. Gray Toche, if that's legit, there's no wonder many among them have been involved in such operations. I'm sorry, walang pangalan eh. Ano ba naman tong post? Named, whistleblower named. I-dig up mo yung article nila, wala, may pangalan. So baka tama yung hinala, yung comments na nababasa ko na cover up, distraction ito doon sa mas malaking issue. Ano yung malaking issue? Yung nangyari sa LA noong March 8, yung pagkamatay ni late Paulo Tantoco, na sa police report
yung post ni Mr. Rigoberto Tiglao, basang-basa doon, klaro, pangalan nandun, Lisa Araneta Marcos. Lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop. Hindi yung regulated. Hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. And with your help kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamaang ko senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal, very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga casino. Ang dami ng casino left and right. Magpapatayo ng casino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng casino pa sa Boracay. Kung saan-saan na, pinapayagan na magkaroon ng casino. Problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa casino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, nagkaroon ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro na ating sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling.
Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time na may mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, social media, lahat.